pagkasinungaling nga naman tao, no, hindi talaga pwedeng magbago ang kanyang pananalita. Kasi huling-huli na nga na nagsisinungaling, tuloy-tuloy pa din ang kanyang pagsisinungaling. Nakakainis. Nainis kasi ako nito ni Bongbong Marcos kasi nga ito yung rally nila sa Cavite. Ito yung sabi ko nga nung nasa kong vlog, na ito yung vlog na gusto kong maano sa inyo, mai-share ko. I-share ko muna to sa inyo. Na itong pinagpipilitan niya, na itong si Tolentino daw nagiging MMDA chairman during the time of Pangulong Duterte. Tapos hindi ko maintindihan na yung Yolanda daw ay panahon dito kay Tolentino. Hindi kasi maliwanag yung sabi niya. Pakinggan niyo yung nito, yung mga video na sinasabi niya. Hindi niyo maintindihan na nagpadala doon si Tolentino sa kanya doon sa Tacloban ng mga equipment kasi wala kayo dito, kailangan nyo, basta ang gulo nito. Tapos bakit niya ipagdiinan itong si Tolentino ang unang nagtulong doon na hindi naman? Ito yung dating Pangulong, Mayor Duterte pa ito siya. Itong video niyo mapanood ngayon, ito lang yung isagot ko sa kay Bongbong na sinabi niya. Ito yung kay Bongbong, oh. Ang isa pang naging secretary level na opisyal ay ang anak ng Cavite. Siya naman ay Secretary Tolentino ng MMDA. Ang MMDA po, Metro Manila po yan. Ngunit, nung hawak po ni Chairman Tolentino yan, ay kahit nasa labas ng sa labas ng Metro Manila, ay marami pa rin po siyang natutulungan. Lagi ko pong kinikwento ito na nung kami ay nasa pagkatapos po ng Yolanda at kami nasa Leyte at nag-aantay at naghalos magmamakaawa kami para matulungan kami ng national government. Ang una pong nakarating sa amin at may dalang mga heavy equipment ay nagulat lang po kami. Bigla na lang po si Tol, ando na. Sabi ko, nung ginagawa mo rito, ay dala ko yung mga heavy equipment dahil balita ko na meron kayo, may pangangailangan kayo. Kaya po siya nasa MMDA, ngunit hindi lamang Metro Manila, kung hindi lahat ng mga nangangailangan basta't kaya niyang matulungan ay tinutulungan niya. Pinagdiinan niya na si Tolentino daw talaga ang unang tumulong sa kanila. Ilang video na to siya? Ilang sorte na to na yan si Tolentino pa rin ang sinasabi niya ang pumunta doon, ang unang nakarating? Hindi kayo maniwala nito? Si dating Mayor Duterte sa Davao City. Ito yung video na nakita ko, itong si dating Mayor Duterte na nagkwento tungkol sa kalunos-lunos sa Tacloban, kung anong nangyari sa Tacloban at ano ang pinadala niya doon, at hindi siya nagyabang na anong mga pinadala niya doon. At ang alam ko nito, nagpadala to ng mga doktor, nagpadala to ng mga, hindi lang ang sinasabi niya dito ay nagpadala siya ng mga pagkain. Kahit kunti lang umalaki, basta ang importante, tutulong tayo dito. So ito yung video. Makikistorya ko ninyo. I think God was somewhere else when the typhoon hit. Puro patay na asdalan. Hantod karon. Mga tao, wala elektrisidad, way pagkaon, way tubig, ang tanang patay na asdalan, ang mga tao gatanaw na sa langit. I really do not know. The president had been there. Marrowas was there. I would suggest that, any suggestion lang, baka abot doon na, I do not mean to a state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency because there is no local government functioning. Yung inaasahan nila na police, army, pati mga social workers, taga-gobyerno, lahat sila biktima, lahat sila may patay. Pati police, pati army doon patay. So there is no city government functioning.
Hindi naman ako nag-ano, pero as a Filipino, I have to say something. Eh, ang mga patay na sa dalan, as I said, I do not mean to be, God must have been somewhere else, or he forgot that there is a planet called Earth. Hindi ko malaman kung iiyak ako. Attention all passengers, please be I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. first to board and passengers required Maraming mga taga Davao na nagbibigay ng pangalan to check. relief funds and children. Walang barangay doon, walang gumagalaw. Ang mga tao parang zumbis naglalakad sa daan ng humingi ng pagkain. Anak ka sabi ko itong buhay na to. Pulis na nga to, uniforme, patay. But pasabot, ang tanang tao nga to, di makabuhat sa ilang trabaho, kay biktima silang tanan. Gusto nga, you have to, Kapitol, you have to help. Wa sila kibaw eh. Sila mismong silingan, wa sila nangamatay ng Pilipino, di atuan ninyo. Kasi pagkaon na lang. Alam mo, naawa ako sa kanila, even if they wanted to retreat and seek shelter, take off sa helicopter, ang Tacloban is a plateau. Patag ayo ang bukid. It's about mga 50 kilometers mudagan sila. Wa sila kadaganan. Anak plat yun ba? So, wala gid sila yung mga tuwan. Ang katong akong gipada tong the other night, they were arrived Tacloban just this afternoon because they had to negotiate their way and may na sila, nagdaman sila dan. Ang atong 911 kompleto na i-cutter. So ikat nila hinay-hinay, nakaabot sila. I think we are the first, but I'm not saying that we are the only one who was helping. Katotong tuang to, it's only good for about 3 to 4 days. Mubag down to. Mubag down to. Mubag down to tungkol sa pagkaon, ang ilang kasilyas, asas po sila, human beings. They have the needs. Walay klarong pagkaon nga to, walay klarong kasilyas o asa. I expect nga on the 3rd or 4th day mo reklamo na to. So ang akong gusto, ang mga to nga to, I'm not trying to be funny, guys. Kanang mo handle og patay. Mo handle og patay. Kadaghan nga to. Apparently, no one is ready to just pick up. God, they are decaying. You must remember Friday, Saturday, Sunday, Monday. So tama gitong akong decision. Friday, Saturday, pagtan-on ako sa TV, ingnan tamong, I told the Davaoenos city residents, we have to help. Maski na paano, basi ano kalit, we have to help. Mayor, just like Tacloban, there are a lot of residents in Davao City na napot sa coastline. Kung sa'yo mong i-advise sila kung simba ko mo abutin nila. Dili, kung naatay warning, then, and then I would make this, kung naay warning, then there is no reason why nganong di mo makwet. Ay, kung na ako'y mga 3 days, buyuron tayo ka. Mayor, what will be the preparation of the city if... Kaya nga sabi ko, two corridors. Mm. Dito sa Indangan, papuntang Bukid. Dito naman, dito sa... sila na si Villaroman, kanilang trabaho na yan. But I want to create channels, emergency channels sa syudad. Nakasakali mag-ganon, may super typhoon, well in advance, advised so many days ahead. And yet, ganon ang, well, of course, nandoon si Mare. Gasmin was there all along, all the time. Sabi niya, wala talaga kami. And I agree with them. It's the entire city, it's 95% lost. There is no Tacloban City right now. Pero sa totoo lang po, ako po talaga ay nagpapasalamat. Daghang salamat kayo kay Mayor Duterte. Kay noong November 8, 2013, si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin. Yun ang malasakit. Maraming sinabi, maraming batikos, pero nakita po natin
saksi po ako sa malasakit ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan o kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Sinama niya lahat. Tiga Davao, Mindanao, at dinagsan kami ng mga relief goods, medisina, at lahat ng politik. Kaya dapat naman talaga, huwag kayo mag-api-api ng mga tao. Kahit Pilipino ay pare-pareho. Tayong Pilipino, pantay-pantay! O ano, Marcos? Huwag mo na kasi ipalabasin mo yung na pagkasinungaling mo. Napakasinungaling mo naman, Mr. Presidente. At saka hindi pa yan. Ito yung niya, yung Chief PNP, parang nilaglag niya dito. Kasi bilib na bilib siya dito kay dati ni nagiging Chief PNP pa to si Lacson. Bilib na bilib siya. Pakinggan niyo yung video at nilaglag niya ngayon bali itong PNP chief niyang si Marbil. Kung ako PNP chief ngayon na ako ang nagiging chief niya ngayon sa PNP, ang sama ng loob ko nito. Pakinggan niyo yung video niya. Ang isa pa po na senador natin na cabinet level ang nahawakan ay si Senator Lacson na naging Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Yung pong opisinang yun ay ginawa po yun para tulungan ang mga naging biktima ng Yolanda. Pagkatapos pagdaan po ng bagyo, ang napakalaking bagyong Yolanda, ay siya po ang namahala upang magtayo uli ng bahay, upang maglagay ng mga water system, upang mailipat ang ating mga kababayang na naging biktima ng Yolanda. Ngunit si Senator Lacson, hindi lamang po yan. Siya po, nakita naman po ninyo, siya rin po ay naging Chief PNP. Hepe siya ng buong pulis ng buong Pilipinas. Hindi baka maalala po ninyo, nung una siyang umupo, anong ginawa ni Chief PNP, Lacson? Bagong upo siya bilang hepe ng PNP, ay tinitignan niya yung kanyang mga pulis at yung mga malalaking tiyan na walang ginagawa, naka-standby lang, ay pinapatakbo niya para yung mga pulis doon makita na talagang andang-handa magtrabaho. Panahon ni Senator Lacson bilang hepe ng chief ng PNP, mula nung panahon na yon, yung pinakamataas na approval rating ang nakuha ng PNP sa buong kasaysayan ng PNP. Hanggang ngayon po, hindi pa natin natapatan yung ganung klase. Puring-puri siya sa nagawa dati ni nitong si Lacson. Although si Lacson dati naalala ko na to siya na nagiging PNP chief na maganda naman talagang gawain din ito ni Panfilo Lacson. Hanga rin naman talaga ako nito dati sa PNP chief pa to. Kasi doon talaga nagsimula rin yung iba talaga ang mamumuno to siya dati sa PNP chief. Pero yung sinabi niya patungkol dito kay PNP Lacson, sampal dito kay Marbil. Kasi wala pang nakagawa hanggang ngayon yung sinabi niya. Di Marbil, ikaw na yung bahala na umintin dito sa amo mo. Kasi nga, sa Yolanda nga, pinagigiitan talaga niya. Si Tolentino daw talaga ang unang nagpadala ng tulong doon. Sinungaling ka, Mr. President. Kitang-kita sa video, dating Mayor Duterte, batang-bata pa si Mayor Duterte. Ito yung tumulong sa inyo sa Tacloban. Saan mo to ngayon? Di mo to tinulungan. Pinadala mo pa to dito sa Hague, Netherlands. Anak ng talaga. Makapagsabi ka lang talaga ng nako naman. Kasi makikita natin yung mga nagawa ni Pangulong Duterte sa kanila dati. Itong Tacloban, di natin to pwedeng na. Saan ba to si Marcos nanggaling? Ang nanay niya pala. Dito sa Tacloban, si Imelda, taga Tacloban yan. At sinong unang nagpadala ng tulong? Mayor Duterte. At ngayon, saan si Mayor Duterte napunta? Sinong nagpalibing sa kanilang tatay ni Bongbong Marcos? Mayor Duterte. At saan ngayon si Mayor Duterte nagtiis dito sa Hague, nasa ICC? Anong ginawa nito? Ang daming naitulong ni dating Mayor Duterte
sa kanila. Pero saan ngayon yun? Wala. Wala. Lahat yun, tapon lahat. Hindi na yun naalala ni Marcos. Wala na siyang ano doon, wala na siyang blanco na. Nakita naman natin yung mga ano niya, yung diskurso niya. Talagang hindi maganda pakinggan. Mukhang, ay, nako, magulo talaga. Kaya Marcos, utang na loob kung mayroon ka pang natitirang, kung anong may titira sa'yo, di lubos-lubusin mo na. Bahala ka na sa buhay mo.